Joseph Pial, you have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang inuurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Joseph Pial sa Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pilipinas, magandang araw sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang morning sa ating lahat. Lahat ho ng mga taga Visayas, Mindanao, mayang adlaw, mayang buntag sa inyong tahanan, mayang buntag sa inyong tahanan. Good morning ki Ricardo Abanto Sibial at ki Tesi Evangelista. Good morning sa inyo. Magracia Fi, good morning. Martin Vernas, good morning. Helen Leslie Holt, good morning. Sabi ni Ma'am Helen Leslie Holt, good morning sir. Good morning. At good morning and more power, sabi ni Founder Anthony Chua. Lahat ng mga Bicolano, Diyos maray na aldaw sa Indogabos. Sa lalawigan ng Samar, kumusta? At nandiyan na ho, dinambalos na naman ng bagyong Ambo ang probinsya ng Samar, Bicol Region, at iba pang mga lalawigan dito po sa Southern Luzon. Good morning sa ating mga babaeng OFW dyan ho sa Ibayong Dagat. Good morning, good day ho sa inyo. Gising Pilipinas. Mga residente sa Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal na pumipila sa SAP, hindi nagpatinag sa ulan. Sabi ho ni Ma'am Tesi Evangelista, yes po, good morning sir. Good morning din Ma'am Tesi Evangelista. At kay Sir James Sisi, mabuhay ka. Ingat ho at sana po magbalik na po ang inyo pong mga hanap buhay. At sabi naman ho ni Martin Bernas, salamat Noy, duty pa ako. Okay, ingat kayo dyan sa Blooming Treat, Manila. Ha, ingat kayo. Gising Pilipinas, napakagandang panahon ngayon at umuulan. Ang sobrahong init, napalitan ho ng ulan. Kaya maraming salamat sa kalikasan at pinalamig niya ang aking isipan. Gising Pilipinas, pinalamig niya ang aking katawan. Kaya napakapalad natin at umuulan. Kaso nga lamang may dalahong bagyo itong ulan na ito. Ganun talaga ang ating pambansang Pilipinas. Talagang taon-taon ho yan. Dinadaanan ho tayo ng bagyo. Kaya nga po, lagi po tayong handa sa lahat ng bagay.
Basahin ko lamang ito. Sinabi ho ni Ma'am Helen Leslie Holt, kakatakot po bagyo kahapon dito sa Eastern Samar. Dami po damage sa mga bahay. Oo nga pala, no? Taga Eastern Samar ka pala, Ma'am Helen Leslie Holt. Kumusta naman ho kayo? Ingat ho, ingat. Ha? Ingat ho at sumunod ho tayo sa ating gobyerno kung ano man po ang mga sinasabi hong paalala ng gobyerno natin, sundin ho natin ha, Ma'am Helen Leslie Holt, at pakikumusta na lamang sa buong mong pamilya at sa lahat ng kabarangay mo, kababanwa mo. Ingat ho kayo ha. Sana po wala na bang hangin ngayon, wala nang ulan. Sana po nalagpas na, lumagpas na, ika nga, di ba? At good morning kay Johan Taifan, good morning sa iyo. At kay Ani Pedrasio, good AM sir, good AM din Ma'am Ani Pedrasio. At lalo na kay Mark John Mercado, dyan ho sa Lalawigan ng Laguna. Good morning sa inyo. At kay Perez Ponsalan, Krisha, Camille, good morning ho sa inyo. Magandang umaga. Nung nakaraan ho, Miyerkules, kung di ako nagkamali, napag-usapan po natin yung isa pong teacher na hinuli po ng NBI. Marami pong mga spekulasyon, kaliwat kanan, mayroon pong pumapabor na mas karapat-dapat na talagang hulihin siya dahil siya'y gumawa ho ng hindi tama sa ating gobyerno. At meron naman din hong nagtanggol sa kanya na ilan po nating mga abogado, no, na siyempre, alam mo na, pag nasa kaliwa, pagtanggol nila dahil yun talaga kanilang trabaho, di ba? Ibig sabihin ho, sa kabilang partido. Pero ganun pa man, sabi ko nga, ipabayin natin sa ating pamahalaan yan. Pero meron po akong mga bagay na gusto ko lamang pong basahin. Ginugel ko po ito sa isa pong sa Google account ko. At ito po ang sinasabi po sa sedition. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ha? Magandang morning kay Ma'am Roselyn Villa Senior. Ha? Gusto ko lamang pong i-share sa inyo itong aking pong binasa. Binasa ko po ito at inisip ko po ng mabuti kung ano ba talaga ang mga... Good morning din ho kay Nelly Totana. Good morning sa inyo, Ma'am Nelly. Sabi naman ni... ito si Ma'am Roselyn Villa Senior. Good morning ho sa inyo. Ayon dito sa sinasabing sedition, often includes subversion of a constitution and incitement of discontent towards or resistance against established authority. Sedition may include any commotion, though not aimed at direct and open violence against the laws. A seditionist is one who engage in or promote the interest of sedition. Diba? Yan po ang sinasabi po ng sedition. Binasa ko lamang po ito para po sa ating kaalaman, ha? Para po naman kahit paano may kunting background tayo. Ano bang ibig sabihin ng sedition? At ito naman, ano po yung mga bagay na halimbawa po na pwede po tawagin natin na sedition? Sige, basahin lamang natin ito. For example, a person may commit sedition by holding a meeting to discuss a rebellion, di ba? Or revolution in his home. Treason, on the other hand, involves taking specific actions that betray one's country, di ba? Such as by waging war, providing aid to an enemy, or committing espionage, di ba? Yan ho ang mga sinasabi. At ito naman, tanungin natin kung ang sedition ba ay isang krimen. Basahin lamang natin. Sedition by an alien is still an offense under the Aliens Restriction Amendment Act 1919. The United States Alien and Sedition Acts of 1798 broke with the common law precedent of the time in that it allowed for truth as a defense, though judges were not consistent in their ruling. Kasi po, hiwagaan po talaga ako na bakit ho nagawa ito ng iba nating mga kababayan. Hanggang ngayon ho, napakarami pa rin pong nagpo-post sa kanilang mga Facebook regarding po sa ating Pangulo. At ito, huli na lamang ito. What is sedition law? Philippine history. Diba? Basahin ko lamang. This included the sedition law which was passed on November 4, 1901, imposing death penalty, long prison term, or sky-high fine for those who would dare write, speak or fight for independence, even works of art with hands of independence advocacy were suspect. Diba? Okay, iwanan ko na yan. At mga na to, usaping legal na ito, hayaan na natin. Sana po, mayroon pong ilan pong mga abogado na ating mga attorney sa ating bansa na ipaliwanag nila itong ganitong bagay. Dahil nga, sabi ko nga,
napakahalaga ito sa atin. Dahil nga po napakarami po talaga natin mga kababayan na hindi ko po malaman kung bakit to nila nagawa iyan. Sinasabing ang think before you click, di ba? Gising Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa inyo. Magbasa lamang tayo dito ng Ma'am Ana Udayao, good morning sa inyo. Lady Casio Taiko, good morning sa inyo. Good morning sir at sa lahat ng Sibial family. Good morning. Ricardo Abanto Sibial. Maraming salamat lahat na, lalo na sa mga Sibial clan sa buong Pilipinas, from Luzon, Visayas and Mindanao. At ating pang mga sa ibang bansa, no, marami yan. Kaya pasalamat ako sa Facebook, sa social media, dahil nakilala ko po kayong lahat. Thank you so much. Bilang ng mga na-stranded na crew ng mga cargo vessel dahil sa Bagyong Ambo, nadagdagan pa. Yan po ang dulot ni Bagyong Ambo. Gising Pilipinas, maraming salamat po sa aking pong mga viewers, sa aking pong followers. Thank you so much sa inyo, lalo na po sa aking pong mga subscribers. Maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi pa po nag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial. Maraming salamat sa inyo. Gising Pilipinas, at ito Mayo 15 na ngayon, taong kasalukuyang 2020. Ito yung sinabi po ng ating gobyerno na ECQ. Mayroon na po may mga GCQ na, mayroon namang modified enhanced community quarantine, at bahala na po ang ating pong interagency task force, ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, kung paano po nila yan ipatupad o i-implement para sa atin. At tayo namang mga kababayan po, parang awa nyo na, please support our government at sumunod naman tayo sa batas ng ating gobyerno para po tayo makapag-move on na ito pong pandemic crisis na ito na coronavirus o COVID-19 ay ma-stop na. Diba? Kasi po napakahirap po ng ating pong mga sitwasyon ngayon dahil nga po sa mga bagay na ating pong dinanas. Diba? Tignan nyo lamang sa halip po na nakapaghanap buhay tayo ng matiwasay, maayos, ito, inaabot natin, di ba? Dahil nga po sa pandemic crisis na ito. Ganun pa man, maraming salamat sa lahat ng hindi pasaway. Mabuhay kayo, isa kayong buhay na bayani para sa akin. At sa lahat ng mga pasaway, sana hindi kayo maabutan ng ating mga otoridad. Kapag kayo ay nahuli, patay kang bata ka, ikay may pagkalagyan. Alam niyo po ba ang batas ng Bayanihan to Heal as One Act? Pag-aralan nyo yan. Kung ano po ang mga parusa na inyo pong tatanggapin kapag kayo ay nag-violate ng ating batas. Di ba? Gising Pilipinas, magandang umaga kay Ronald Kitakits. Ronald Kitakits, good morning sa inyo. Pabati naman kami dito kay Diyos sa Tanay Checkpoint kami. Oy, Tanay Rizal Checkpoint. Saan po sa Tanay yan? Doon sa may baba ng or doon sa may taas? Ano bang tawag nila dito, yung bago hong kali dyan? Ronald Kitakits, sa may Sampalukan ba banda yan ng Tanay or doon sa may baba? Paki na lang. At kaibigan natin dyan, ang inyo po ang PIO po ng army dyan, kaibigan natin. Gising Pilipinas, kumusta po yung pong mga kababayan natin dyan sa lalawigan ng Rizal? Good morning sa inyo. Kahapon po wala tayo, mayroon po tayong inasikaso. Good morning sa inyo. At ayon naman kay Lorin Ortigas. Hello, good morning sa inyong lahat. Good morning din, Ma'am Lorin Ortigas. Ilang residente sa Barangay 66 sa Pasay City gusto pang humabol sa second transi ng subsidy. Mayroon ba? Mayroon po bang second transi yan? Sana mabigyan ulit yung ating mga kababayan dahil nga po 2 buwan na. Alam nyo na, di ba? 2 buwan na rin silang naghirap at titiis At ayon naman kay Ronald Kitakits, bati naman mga tropa namin dyan, Kuya Diyos, sa Maynila, mga frontliners. Hoy,
lahat ho ng mga frontliners, Luzon, Visayas, Mindanao, health workers, Armed Forces of the Philippines, mga sundalo nating magigiting, at ang ating pong mga kapulisan, Philippine National Police, at sa lahat po ng mga nasa barangay, ha, yung ating pong barangay Tanod, barangay, ano ba tawag ito, BPSO, ang tawag sa kanila, mabuhay kayong lahat. Lahat po na nasa checkpoint, sabi po ni Ronald Kita-Kits, dyan, no. Okay, sabi ni Ronald Kita-Kits, nandyan daw sila nag-checkpoint sa Balimbing, Padre Piho. Okay, ingat ho kayo dyan, ha, ingat kayo. At Sampaloc, Kuya Jo, tama. Sampaloc, Tanay, Rizal, kami, Kuya Jo. Napakagandang lugar yan. Ang ganda ng view dyan, napakaganda. Kung may pera ka, pwede ka nang bumili dyan, ha, ng lupa, napakagandang lugar yan. Isa ho yan sa aking nakikita. Malawak ho ang bansang Pilipinas, pero talagang, alam mo yung in love ako sa lugar na yan. Napakaganda ng tanawin dyan. Sobrang ganda. Kaya ingat po kayo dyan, Ronald Kita-Kits. At sa lahat ng mga trupa mo, Scout Ranger, nandyan, ating po mga kasundaluhan na nag-checkpoint, ingat po kayo at lagi po kayong, ang tawag nito, lagi po kayong uminom ng mga vitamins nyo, vitamina para po maprotektahan din nyo. Alam nyo ang trabaho ninyo, napakahirap po, hindi biro. Ulan, init, nandyan ho kayo. Ingat. Good morning, Marilyn Gobilio. Good morning, Maria Crisilda Billiga Sibial. Good morning ho sa inyo, good morning. Gising Pilipinas. Nagpasalamat ho ako sa akin pong mga nag-subscribe ng akin pong YouTube channel. Salamat ng marami sa inyo. At salamat din ho sa mga nanood na aking mga videos. Thank you so much sa inyo, ha. At sa patuloy pa na nanonood sa aking pong mga videos, thank you so much sa inyo. Gising Pilipinas, sana po pagkatapos po nito ng Mayo 15 dahil na-extend na naman tayo, officially extend na naman, ang NCR, National Capital Region, at iba pang mga probinsya na may tama pa rin ho hanggang ngayon sa tinatawag nating coronavirus. Pero ganun pa man, huwag ko tayong mabahala. Ang gobyerno ho, sila ho ang bahala sa atin, at ang gobyerno, hindi tayo pinabayaan ng ating pong mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang programang ito, huli ka ni Jojo Sibial, ay sumusuporta sa ating gobyerno at sumusuporta sa ating Pangulo. Kaya nga doon po sa mga marami pong hinanakits dyan, ha? Please, alisin nyo na yung mga hinanakits ninyo. Ha? Gusto nyo sumikat? Hindi kayo pinapansin? O sige, mag-post kayo ulit para pusas abutin ninyo. Mga chong, mga ching, di ba? Ayon naman ho kay Ma'am Tessie Evangelista, kami po Sangguniang Barangay Kalawakan, DRT Bulacan. Pakibati naman po, God bless po. Lahat po ng Barangay Kalawakan, Sangguniang Barangay Kalawakan ng DRT Bulacan. Dunya Remedios Trinidad, Bulacan. Tama, galing na, buti natandaan ko. Yan po ang ibig sabihin ng DRT, Dunya Remedios Trinidad ng lalawigan ng Bulacan. Good morning, maraming salamat sa inyo at mag-ingat ho kayo dyan, Sangguniang Barangay Kalawakan. Dahil isa rin po kayong mga, alam mo, nasa barangay, sila ho talaga laging nasa frontliner. Sila ho una talagang mag-check sa kanilang barangay. Sila ho yung una. Sila rin ho yung mga nangangasiwa. Isa ho sa mga nangangasiwa ng ating pong mga relief goods distribution. Sila rin ho yung nangangasiwa. Isa ho sa nangangasiwa. Hindi naman silang buong nila. Kasama nila ang mga personnel ho ng DSWD. Sila rin ho yung sa mga social amelioration program. Sila ho yan. Kaya pasalamatan natin ang lahat po nating mga opisyalis ng barangay. Lalo na po dyan sa Sangguniang Barangay Kalawakan, Dunya Remedios Trinidad, Bulacan. Ma'am Tessie Evangelista, mabuhay ho kayo. Gising Pilipinas, maraming salamat sa mga nag-share ng aking Facebook Live. Thank you so much sa inyo at sana po nasa mabuting kalagayan kayo. Trust sa ating pong Panginoon. Magtiwala lamang tayo sa ating mahal na Panginoon. Malalagpasan din natin lahat ito. Huwag kayong mabahala. At syempre, huwag kayo alam mo yung sinasabi nilang matakot o mabahala. Huwag kayong mabahala. Ito mga pagsubok na dumating sa ating buhay,
ay mga bagay lamang ito na paalala para sa atin. Kaya nga, ano po ang natutunan natin sa ganitong pagkakataon, sa ganitong panahon? Unang-una, dapat lagi tayong handa. Whether mayroong ganitong pangyayari o wala, kailangan po mayroon tayong naitabi sa ating pamilya. Ano yung ibig sabihin sa naitabi? Naitabi po natin mga pagkain, pera, para pagdating ng mga ganitong panahon, kulang man ang tulong ng gobyerno natin dahil inamin naman po nila na talagang kulang. Kulang po talaga. Inamin po nila yan. Sila po ang may sabi na kulang. Kaya po nagsumikap ang ating gobyerno, lalo ng ating Pangulo, na sana po matapos na itong coronavirus na ito. Para po ang ating mga kababayan na mga namasukan ay makabalik na sa kanilang trabaho. At lalo na po yung maliliit na negosyante. Sabi ho ni Sir James AC, kawawa naman po yung mga maliliit na negosyante. Totoo po yan. Ang una pong nasagasaan na nasaktan dito ng labis, ito pong ating mga small scale business. Di ba? Yung pong ating mga maliliit na mga negosyante. Kasi lahat ang tawag niyan ay mga negosyante. Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, rest of Laguna, rest of Quezon, nasa tropical storm number 2 tayo. Signal number 2. Ayon sa balita. Ayun naman kay Ronald Kitakits, Kuya Joe, pabati din ako sa pinakamaganda ko na asawa na si Ria Jean Cueta. Nasa Mindoro, miss ko na sila, mga anak ko, sarap sana umuwi kaso walang biyahe at trabaho muna priority bago pamilya. Yan ang sinasabi ko. Lahat po ng ating po mga frontliners, sundalo, police, health workers, lahat po yan. Kung may nakalimutan man akong banggitin, lahat po kayo. Isipin nyo mabuti, mga kababayan ko. Inuna muna nila ang trabaho bago ang pamilya. Mabuti tayo, ako, kayo, at iba pa na kasama natin ang pamilya natin. Pero nakita mo sila, hindi sila nagrereklamo dahil nga sila gusto nilang maglingkod para sa bayan. Di ba? Kaya tayo po na mga kababayan, please, wag na tayong maging pasaway. Sumunod tayo sa ating gobyerno, sa batas. Para po naman, ito pong ating mga kababayan na mga frontliners, masiyahan naman sa kanilang paglilingkod na nakikita nila na ang mga tao kasama ako ay sumusunod doon sa batas po ng ating gobyerno. Ulitin ko, sa kanya pong mahal na asawa ni Ronald Kitakits, si Ria Jean Cueta, nasa Mindoro at mga anak, binabati kayo ng inyo pong papa. Ingat ka dyan, ingat kayo dyan sa Mindoro. Taga Mindoro pala yung asawa mo ha. Madalas po ako napunta dyan sa Oriental Mindoro. Sana po makapasyal tayo dyan ha. Ronald, makapasyal tayo. Tong, makapasyal tayo doon. Sana dalhin mo ako sa magandang mong lugar. Napakagandang lugar yan. Napakagandang lugar ang Mindoro. Ayun ho, kay Colonel Kirby Craft, siya po ang hepe po ng Davao City Police, na ibalik na namin sa isolation facility ang tumakas na COVID-19 patient. Nako, wag naman kayo tumakas. Wag naman po kayong tumakas. Pag tumakas kayo, sa halip ho na maiayos yung problema natin sa COVID-19, lalo pang mapiperwisyo yung ating mga kababayan kapag nahawa po sila. Di ba? Kaya nga po, please, sumunod tayo. Kapag tayo nasa quarantine, sundin natin para po sa kapakanan natin. At kayo din, pag nahawa ang pamilya ninyo, tandaan ninyo, wala hong po pwedeng bumisita sa inyo. Tandaan ninyo yan. Kaya po, paalala ko lamang mga kababayan natin, kung kayo po ay nakitaan ng ating pong mga taga-Department of Health or ating pong mga health officers na mayroon po kayong problema ho sa tinatawag nating COVID-19, sumunod tayo, di ba? At gising Pilipinas, good morning Mar Vasquez, good morning Noy Mar Vasquez, at sabi niya tama talaga yan, salamat sa iyo. At ayon naman kay Ronald Kitakits, pati yung squad leader ko na si Master Gardi na napakabait sa tropa niya. Sabi po ni Ronald Kitakits, yung pong kanyang squad leader na si Master Sergeant ito, tama ba? Master Sergeant, tama no? Gardi, na napakabait
sa tropa niya. Master Sergeant Gardy, ingat ho kayo. God bless po sa inyo. Gising Pilipinas, ayon ho sa MMDA, nakapagtala ng mahigit 4 na rang aksidente sa mga lansangan sa gitna ng ECQ. Bakit naman? Kukunti na lang kayong bumabiyahe, nagkaroon pa ng mga ganyang, ano ba naman yan? Diyan natin nakikita ang pagigipong klase ng ating pagkatao. Di ba? Wala nang sasakyan, kukunti na lamang, mayroon pa rin disgrasya. Ba't ganun pa man? Sabi nga nila, hindi sinasadya. Isasabi nila yun Pag tinanong mo, pasensya na po, hindi sinasadya. Mag-ingat ho tayo, lalo na ngayon, tag-ulan. Umuulan ngayon, di ba? Marbaskis, umuulan ngayon. Madulas ang daan. At bukas ho, marami na hong tatakbo ng mga sasakyan sa mga kalye. Bakit? Ang Metro Manila po ay modified enhanced community quarantine, di ba? At ito po, basahin ko lamang, babaeng lumabag sa total lockdown. Dito ho, malapit sa dito ho sa Quezon City ito. Ayun na ho. Kaya wag ho tayong lumabag sa batas. Sa halip po na hindi kayo kalabuso abutin ninyo. Isip-isip mga kababayan ko. Good morning ho kay Zara Ocular. Good morning din kay Rene Binyas. At lalo na ho kay Ono Zila. Good morning sa inyo. Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, rest of Catanduanes, rest of Masbate, rest of Romblon, nasa tropical warning signal number 1. Kaya ingat-ingat ho. At dito naman ho sa extreme northeastern portion of Capiz, northeastern portion of Iloilo, western portion of northern Samar, yan ho, nasa tropical storm signal number 1. At sa southern portion of Pangasinan, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, nasa tropical storm signal number 2 sila, ayon sa balita. Ingat-ingat ho tayo mga kababayan ko, ingat-ingat ho tayo, lalo na ngayon umuulan. At least magdala ho kayo ng kanya-kanya niyong mga raincoat, rain jacket, or payong para po naman hindi kayo magkasakit, lalo na po sa ating mga kababayan na bumibili ng kanila pong tanghalian o namimili sa mga palengke upang pong maihanda sa kanilang tanghalian ngayong araw na ito. Araw ho ng Biyernes ngayon, bukas ho, Sabado, at siyempre kung regular tayong pumapasok, pagdating ho ng Sabado at Linggo, pahinga po ang ating mga empleyado, ang ating mga kababayang manggagawa. Pero ganun pa man, ang iba ho, tuloy pa rin sila na nasa kanilang mga tahanan na mamahinga kasi nga po nasa enhanced community quarantine. Harinawa po, ito pong sinasabi nilang modified enhanced community quarantine ay malaki po ang maitulong sa ating pong mga kababayan na upang pong yung iba makabalik na po sa kanilang hanap buhay para po naman hindi na po masyado mamblema ang kanilang mga pamilya o ang padre di pamilya na siya hong gumagawa ng paraan upang pong kumita, di ba? Katulad ko, di ba? Kaya good morning kay Sir Patas Balita. Sabi po ni Sir Patas Balita, morning Sir Jojo, good morning. Sabi niya, sa Sir, ano lagay? Ano ba to? Sabi ni Sir Patas Balita. Gising Pilipinas. Sabi po ni Lieutenant General Eliazar, ang kaibigan ko, Guillermo Lorenzo Eliazar, Lieutenant General, mga magbabalik trabaho na manggagawa sa mga bubuksang industriya, ikinukonsidera ng APOR. Okay? Maraming salamat. At magaling ho na general yan, si Lieutenant General Guillermo Lorenzo Eliazar. Kaibigan ho natin yan. At sabi naman ho ni Ronald Kitakits, shout out naman Kuya Joe, mga Scout Ranger, lalo na sa kaibigan ko na si PFC Christian Asis, na member ng Scout Ranger na nagpapaulan. Uy, Diyos ko po, sa checkpoint, magampanan niya lang yung trabaho niya. Sir, PFC Christian Asis, sir,
suot po kayo ng inyong pong raincoat, ha? Para naman po sir, hindi po kayo magkasakit, ha? Hindi kayo mabasa. Maraming salamat sa lahat ho ng mga sundalo natin na nasa checkpoint ngayon, ha? Luzon, Visayas, Mindanao. Ingat kayo, ha? Ingat kayo. At sabi naman ho ni Lieutenant General Eliazar, mga magbabalik trabahong manggagawa, bawal pa rin mamasyal sa iba't ibang lugar. Gising Pilipinas. Ano ba? Napakahirap ano. Nakita nyo, napakahirap. Katulad ko, gusto ko na rin sana. Gahapon po, tinignan ko po yung amin pong maliit na tindahan. Sarado ho kasi yon. Dahil nga po tayo tumutupad po at sumusunod po sa tinatawag nating Enhanced Community Quarantine ng ating gobyerno. Ako mismo sumusunod at tumutupad sa ating batas ng ating bansa. Nung tinignan ko, nabalitaan ko i-extend. Sabi ko, medyo mahaba pa. Isang 15 days na naman to, sabi ko. Bubunuin natin. Sana nga po matapos na po ito. Kasi po talagang sobra-sobra na. Ika nga, sabi nga nila, sayad na ho eh. Sayad na ho eh. Nagbigay na ang PNP ng pinal na listahan ng mga tao na maaaring ikonsidera na apor. Yan po. Ayon po kay Lieutenant General Eliazar. Gising Pilipinas. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo at ingat po kayong lahat. Siya po si Lieutenant General Guillermo Lorenzo Eliazar, the Deputy Chief PNP for Operations. Yan po ang aking pong kaibigan, ha. Madaling lapitan ho ito. Pag ito ang nilapitan mo, napakadaling lapitan, madaling kausap. Pagka nasa tama ka, talagang tama ka. Pag nasa mali ka, pasensya na, mali ka. Pero pag sinabi mo, kausapin mo, kahit sino, hinaharap mo nito. Hindi ito katulad ng iba, na minsan nasa posisyon na ho, iba na ho. Pero meron namang iba din na nahiya lamang silang humarap sa mga katulad natin. Pero ganun pa man, mabuhay ho kayo, lahat ho ng ating pong mga frontliners, ha. Gising Pilipinas at ilang minuto na lamang ho at malapit na ho ang alas 11. Siyempre ho, handa na tayo ng ating pong mga tanghalian at ang iba niya nagkakape na, nagme-merienda na ng meriendang umagahan, di ba? Ang iba naman nag-aalmusal kasi kagigising lamang at yung iba naman ay tulog pa sa mga oras na ito dahil nga po, siyempre, alam mo naman, wala naman kasing problema dahil nga wala namang pasok, lalo na po ang ating mga estudyante, ha? Kaya kayong mga mag-aral, kahit walang pasok, sana po mag-review kayo ng inyong pong mga notes, ng inyong pong mga dapat i-review na mga subject sa inyong grade para naman pagdating ng pasukan ay maging handa kayo, di ba? At sabi naman, pabati din po Kuya Joe sa team leader ko na si Sergeant Brazal na napakabait at snappy na team leader at hindi niya po pinapabayaan ang mga tao niya. Naku po, sir, ulitin ko lamang ha, si Sergeant Brazil, yun pong team leader ho nila ni Ronald Kitakits. Salamat ng marami, maraming salamat at sabi nga niya, napakabait na team leader. Yan ang mga team leader, di ba? Hindi abusado. Yan ang mga team leader na may malasakit sa kanilang mga tauhan. Para yung kanilang mga tauhan gaganahan magtrabaho. Dahil mismo po yung team leader ay mabait at mabuting pinuno ng kanilang grupo. Di ba? At sabi naman ho ni Ma'am Aslia Hintulya Javier, good morning Sergio, keep safe sa atin dahil may bagyo. Tama ho ma'am at ingat ho kayo ha. At kay Lula Pina, Kuya Joe, at miss ko na po siya, si Lula Pina. At Makmak po yung anak nyo po, Kuya Joe. Salamat Ronald Kitakits. Kapag nakita ka ng mama ko, tiyak yayakapin ka niya dahil bakit nung mga kabataan mo, ikay bata pa, hindi ka pa naging sundalo. Kapag ikaw ay tinawag ng aking nanay, ay sumusunod ka. Hindi ho katulad sa iba, di ba, na may mga iba kasing mga bataan na talaga hong talagang sadyang may katigasan ng kanilang ayaw ko na sabihin.
Di ba? Ganun ho. Kaya maraming salamat sa iyo. Sabihin ko sa aking nanay at sa aking anak. Ingat ka. God bless. Dapat makipag-ugnayan sa kanilang LGU ang mga kukuha ng Apor Pass. Di ba? Sabi po ni Lieutenant General Eliazar. Okay, kuha na tayo. Gising Pilipinas at maraming salamat pa rin sa lahat po ng hanggang ngayon hindi bumibitiw na nandiyan pa rin para tayo ay subaybayan ng ating pong maliit na palutuntunan, lalo na po kay Sir Ricardo Abanto Sibial, Marlene Gubilio, kay Criselda Bilgigas at kay Sir Patas Balita. Maraming salamat sa inyo. Walang bitawan to. At ulitin ko lamang, konting tiis na lamang. Dapat ho tayo lahat magsama-sama sa panalangin. Di ba? Lahat ho ng mga relihiyon sa buong bansang Pilipinas, anuman ang relihiyon mo, iisa lang po ang ating layunin na magtulong-tulong ho tayo, ipagdasal ang ating bansa, ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, na sana po maging safe tayo dito po sa pandemic crisis na coronavirus. At the same time ho, ipadalangin ho natin na sana po matapos na ito dahil katulad nyo, katulad ko rin, kumbaga sa gustong-gusto ko na. Ako naman pwede naman akong lumabas, umalis, wala namang problema dahil pinapayagan ako. Ganun pa man, dahil nga sabi ko, mahirap na ho na matsambahan. Ika nga, kahit kung anong pag-iingat mo, dahil nga po napakinggan ko ang ilan pong mga survivor ho ng COVID-19, sila po yung nagkukwento at nakita ko po sa kanila pong mga kwento, napakinggan ko sa kanilang mga kwento na ganito. Sabi nila, hindi naman ako, bakit ako naging tinamaan ng ganito? Kaya nag-iingat ho ako hanggat maaari, dito lang ako sa akin tahanan. At kapag maliwanag, clear ng lahat, makikita nyo naman ako ulit kung saan na naman ako nagpupunta, nagsusuot sa iba't ibang mga lugar. Kaya maraming salamat sa inyo. Gising Pilipinas. At ito pa, sabi ni Ronald Kitakits, miss ko na talaga si Lola Pina at tunay na apo po ang turing niya sa akin. Naalala ko pag wala akong baon sa school, si Lola Pina ang nagbibigay sa akin. I miss you, Lola Pina. Sabi niya, I love you po, Lola Pina. Makakarating to sa kanya. Gising Pilipinas. Good morning din kay Sir Cheng Junida. Good morning po, Sir Jojo. Good morning. Ingat po kayo kung alam ko nasa trabaho kayo ngayon. Ingat po kayo At huwag kang mag-alala. Yung po sinabi mo sa akin kahapon, granted. Walang problema yon. Lapitan mo lang. Walang problema Thank you Sir Cheng. At kay Ronald Kitakits, siya may sabi niya nga, mahal na mahal ng mama ko dahil nga nung mga panahon na siya bata pa, pag wala siyang baon, lumapit siya sa mama ko, binibigyan siya. At ang nanay ko, lahat po ng mga bata, ng mga panahon na nandun po kami sa isa pong lugar na magkasakasama kami niyan, itinuring niya lahat ng parang pamilya. Wala siyang sinasabi na apo niyang tunay o hindi niya tunay apo. Tinuring niya lahat pare-parehas. Ganun po ang nanay ko. Kaya kung nanood mo na aking nanay, sabi po ni Ronald Kitakits, ang tawag po namin ng bata yan si Totong, yan, mana, mimiss ka. Sana mapasyalan mo ang nanay ko dun sa lalawigan ng Cavite. Patuloy ang mga checkpoint. Patuloy ang mga checkpoint ayon kay Lieutenant General Eliazar. Kapag utak kriminal, gagawa ito ng krimen. Totoo yun. Alam nyo na sa Enhanced Community Quarantine na tayo, may mga droga pa rin. Nagbebenta ng droga, nakakalusot. May ilan pa rin na mga nang-hold up. Diba? Nasa Enhanced Community. Kaya tama po ang ating pong magiting na general, si Lieutenant General Eliazar, na kapag ang utak mo, utak kriminal, talaga pong gagawin mo yan. Kaya, pasintabi po, magtrabaho kayo ng patas, maghanap buhay kayo ng patas, hindi po si Sir Patas Balita, kundi patas po tayo na maghanap buhay para naman maging legal ang inyong mga hanap buhay. Di ba? Napakasakit at napakasama na ang inyong pong pamilya kapag kayo po ay nahuli, di ba? Huli ka ni Jojo Sibial. Nakaladkad po ang inyong mga pangalan. Pati mga anak mo na walang kaalam-alam, pamilya, magulang, kapatid, walang kamalay-malay, nagipang biruan.
sa mga tao na gumagawa ng katulad ng ginawa mo. Kaya pakiusap ko, pumarihas kayo, magtrabaho ng parihas. Ang kahirapan ay hindi dahilan upang po tayo gumawa ng krimen sa ating kapwa. Di ba? Upang pong magnakaw tayo, hindi po maging dahilan yan. Yan ay sakit mo na, kaibigan. Di ba? At ayon ho kay Lieutenant General Eliazar, malaking tulong ang curfew sa pagbaba ng antas ng krimen. Tama po yan. Dahil nga po, sabi ko nga, napakababa po talaga ng crime rate ngayon. Ito pong ipinapatupad ang Enhanced Community Quarantine. Although may mga ilan din na gumagawa pa rin, pero napakaliit na lamang ikumpara mo dun sa mga panahon na hindi po tayo nakakaranas ng Enhanced Community Quarantine. Gising, gising Pilipinas, at ulitin ko lamang, huwag tayong mabahala, huwag tayong malungkot, laging ngumiti, maging masaya. Kahit ano man ang nangyari sa buhay mo, sabi nga nila, ang hirap po walang makain, totoo lamang, tapatin kita. Alam ni Ronald Kitakits yan. Kahit to ang pagkain mo ay kapiranggot lamang, pag nasa puso't isipan mo na yung kinakain mo ay nasarapan ka, at dahil biyaya ng Panginoon yan, pakiramdam mo parang nag-ulam ka na rin ng pinakamasarap mong ulam na katulad ng isang sinasabi nila lechong baboy o lechong baka o ano man yan na masarap para sa inyo. Kaya nga simpleng-simple lamang ho. Ang kailangan lang po dito sa atin pasalamatan mo anumang klaseng biyayang binigay sa iyo. Unang-una, natulog ka sa gabi, magandang iyong pagpapahinga. Paggising mo sa umaga, nagising ka. Nakita mo ngayon umuulan. Blessing mo yan, biyaya mo yan. Bakit? Ang National Capital Region o Metro Manila, may konting problema na tayo sa tubig. Kasi nga po, mahaba yung tagtuyot. Tag-araw. Ibig sabihin, yung pondo natin dyan sa Angat Dam at iba pa, bumababa at bumababa ang tubig natin. Pangalawa, marami po tayong kababayan, isa na rin ako, na nagre-reklamo, mainit, sobrang init, hirap. Kaya nga po minsan, ang iba dyan, walang patid ho ang kanilang mga aircon na nakasindi dahil mainit. Paano po doon sa mga wala pong aircon? Diba? Paano po doon sa mga walang mga electric fan? Lalo na po sa mga pamilyang walang kuryente. Diba? Kaya nga po, ito pong pag-uulan, dahil sa bagyo, biyaya rin po ito. Biyaya rin po ito na ibinigay sa atin, ng kalikasan. Kaya nga po, maging handa tayo sa lahat ng bagay. Hindi ko sinasabi na ako ba'y handa. Hindi po sinasabi kong lagi akong handa. Sinisikap ko na magi akong handa araw-araw. Sa anumang oras na may dumating sa aking buhay, hindi ko pwedeng sabihin sa aking mga pamilya na pasensya na anak, hindi tayo handa. Dahil isipin ng aking mga mahal sa buhay, anong klase kang ama? Di ba? Kaya nga po, tandaan ninyo yan. At sabi po ni Ma'am Nerin Valenzuela, ang aking pong kasamaan sa GPTE Santa Quiteria Elementary School. Hi po, good morning press. Good morning din sa inyo, Ma'am Nerin Valenzuela. At May 19, kung matuloy tayo Mayo 19. Tama ba ako? Sana po paalala nyo ako. At may meeting din po ako niyan. Sana po magkita-kita tayo at sana po wala ng ulan. Kasi po, isa ho sa pinakamahirap. Masarap ang umulan kung nasa tahanan ka, nasa inyong bahay. Dahil, siyempre, malamig. Ang mahirap nito kapag nasa labas tayo, lalabas tayo, may pupuntahan tayo, mahirap po ang umuulan. Kasi talaga hong napakahirap po bumiyahe. Di ba? Lalo na po yung ating mga kababayan nagmumotor na katulad ko. Napakahirap po. Basa ka at madulas ang kalye. Minsan may mga kalye na may mga tubig, hindi mo alam, may butas pala. Shoot ang abutin mo, di ba? Kaya sana po sa darating po na Mayo 19, kita-kitso tayo At sana po magtulong-tulong tayo, tulungan po natin ang ating mga kapwa magulang na para po i-arrange natin yung kanila po. Although nakikita ko naman na ginamang maayos ang iba. Sana po sa atin, may pakita din natin na kaya po natin katulad ng ginawa ng iba. Pero sabi ko nga sa inyo, ano man ang kakayahan ninyo, sumasaludo ako sa inyo.
napalitan yung sinasabing pinapairal, di ba? At ito binalik ulit sa tropical signal warning, di ba? Storm number 2 binalik, pero nabasa ko na ito. Okay po, kailan po yung meeting press? Sabi ho ni Ma'am Nerin Valenzuela, okay po, kailan po yung meeting press? Sa atin po wala pa po tayong meeting, no, kasi nandito po tayo sa, sabi nga, modified enhanced community quarantine, so bawal pa rin. Yun namang aming paghaharap. Hindi ko alam kung 2 o 3, hindi naman talaga meeting yon. Kumbaga magkita lang ho kami. Pasensya na't nasabi kong meeting kasi bawal pa rin ho yun. Bawal pa po ang meeting. Sorry ha. Ulitin ko lamang, liwanagin ko. Hindi po meeting yun. Siyempre pupunta tayo, kukuha tayo ng ating po mga ayuda para po sa ating mga anak bilang mag-aaral. Kakausapin ko lang po, tapos alamin ko lamang kasi totoo lamang, ayon sa DepEd, naka-schedule po ang pasukan nitong darating na August 24. Hindi ko alam kung magpapatuloy pa rin po itong problema natin sa pandemic crisis. Hindi ko alam kung anong gagawin ng ating Department of Education. Di ba? Tayo lamang naman sumusunod lamang sa kanila kung ano po ang maganda para sa atin. Ikabubuti po para sa ating mga anak at mag-aaral. Ang mga pulis ang dapat nagpapatupad ng batas at hindi sila dapat lumabag. Tama yun. Kaya nga, kayo nagpatupad ng batas, dapat ho kayo mismo. Kaya nga, kailangan ho dito, dapat ho kasi sa mga ganitong sitwasyon, meron po talaga silang dapat, yung mga, alam mo yung konsulsol, mga advisor na ganyan, na dapat nagsasabi na, wag ho to, alanganin tayo dito, hindi pwede ito, di ba? Dapat ho ganon, no? Dapat ho ganon na mayroong taga-paalala sa kanila. At ito, ang dami naman itong mga, na nga natin to, sarado natin to. Sabi naman ni Ma'am Nerin Valenzuela, Sir, paano po kung yung ID di nila makukuha? Kasi po wala po sila dito sa Santa Quiteria. Ano pong ibig sabihin nun? ID. Hindi pala ID. Sir, paano po kung yung iba di nila makukuha kasi po wala po sila dito sa Santa Quiteria? Sa pagkakalam ko po, base po sa sinasabi po ng presidente po ni President Jasper Basmayor, siya po ang president, Federation, president ng GPTE. Sabi naman niya, pag hindi daw po nakuha, nito pong darating na bigayan po ng ayuda para sa mag-aaral, sa pangunguna po ng ating pong Mayor Oscar Uca Malapitan, bilang pong tulong niya sa mga estudyante mag-aaral from grade 1, kasama ba yung kinder nito? Hindi ko lang alam, hindi ako sure kasi sa nabasa ko doon, K-12 ang sinasabi nila. Pero siguro kasama na siguro lahat kasi lahat po ng mga mag-aaral dito po sa Caloocan, public school yata ito Sana di ako nagkamali kasi hindi kasi ako masyadong updated sa balita nila. Pasensya na po. Sana po hindi ako nagkamali. At kung nakikinig man, nanonood si President Jasper Basmayor, matagal na kasi pong hindi niya napanood dito ang Facebook Live dahil nga busy nga sila ngayon. Araw-araw ho, iba't ibang mga paaralan sa iba't ibang pong mga barangay o lugar po dito po sa lungsod Caloocan. Sa pagkakaalam ko po, Ma'am Nerin Valenzuela, meron po kasing tawag nito, pag hindi raw po nila nakuha sa araw na itinakda, mayroon pa pong pangalawa. Iti-text na lamang sila kung kailan at paano i-claim yung kanila pong ayuda na galing po sa lungsod Caloocan. Yun po ang pagkakaalam ko. Pero alamin ko din, kasi po sa dami pong nagtatanong, nahirapan din po ang ating Federation President na sagutin tayo isa-isa. Pero hayaan mo, hindi naman tayo pabayaan yan, napakabait ng ating pong Federation President. At sabi po ni Ma'am Nerin Valenzuela, na lockdown sa ibang lugar po. Tama po, ang Barangay 156 sa pagkakaalam ko, sa Caloocan City, lockdown po sila. Siguro naman gagawan nilang paraan yan, kung paano nila gagawin yan. Kaya, sabi po ni Ma'am Nerin Valenzuela, opo, kasama ang kinder. Salamat, kasi K-12, ibig sabihin kasama. Tama. So, mapalad ang mga mag-aaral ng Lungsod Caloocan dahil po ang mayor ho ng Lungsod Caloocan, Mayor Oscar Uca Malapitan, ay mahal po niya ang mga estudyante. At nakita naman ninyo kung paano pong ginawa niya. Hindi pa ako dito. Ako sabi ko nga sa inyo, kapag may nakita kong hindi maganda,
talagang sinasabi ko. Pero pag may nakita naman akong maganda na ginagawa, binabanggit ko din. Pag nakita nyo po ang mga paaralan sa lungsod Caloocan, makikita nyo po yung improvement. Inuuna po talaga niya yung mga paaralan. Pangalawa, either paaralan ang pangalawa, mga kalye dito nasa ayos na. At marami ako nakausap na maski mga driver ho na pumapasada po na dumadaan ho sa lungsod Caloocan, sinasabi nila sa akin na malaki yung pagkakaiba. Unlike before sa mga nakaraang administrasyon, kung sino man yung mayor na yon, malaki yung bagay. Siguro may mga pagpuna lamang tayo dito po sa sinasabi pong problema sa pandemic crisis. Pero tandaan ninyo, nangunguna po ang lungsod Caloocan, LGUs, ayon sa DILG, sa pagbibigay po ng ayuda sa ating pong mga kalugar, sa ating pong mga kalungsod, kabarangay. Kaya, congratulations, Mayor Oscar Uka Malapitan, at sa lahat po ng iyong mga kasamahan sa konseho, Congressman Along Malapitan, at sa lahat po, mga barangay chairman, barangay kagawad, sa lahat po. Dahil sa mga ginagawa ninyo, ay na-recognize po ang inyong pong mga trabaho, ang inyong pong ginagawa sa inyong pong mga kalugar. Mga magbabalik trabaho, magbigay na ang PNP ng pinal na listahan ng mga tao na maaaring ikonsidera ng APOR. Dapat makipag-ugnayan sa kanilang LGU ang mga kumukuha. Patuloy ang mga checkpoints sa modified ECQ at GCQ areas kapag utak kriminal gagawa ng krimen. Pinapairal namin ang medical at human consideration sa mga lalabas ng bahay para sa magtutungo sa ospital. Yan po ay ayon po kay Police Lieutenant General Guillermo Eleazar, Commander Joint Task Force COVID Shield. Yan ho, binabasa ko na balita. Gising Pilipinas, mahigit alas 11 na ho ng umaga ngayon, alas 11:04 na ho ng umaga. Sana po tayo po ay nakapaghanda na ng ating pong pananghalian. At magandang morning din po kay Ma'am Angel Ong. Good morning ho sa inyo. Ingat ho kayo. At sa lahat ho ng mga nag-share ng aking FB Live, thank you so much sa inyo. At sa lahat ho na di bumibitiw, hanggang ngayon nandiyan pa rin, kumakapit upang panoorin at subaybayan ako. God bless po sa inyo. Bahala ng Panginoon sa inyo na sana biyayaan kayo, hindi po sa sinasabi ko nanood kayo, kundi kayong lahat mabiyayaan ng magandang araw sa araw ho ng Biyernes. Gising Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning din ho kay Arnold Bilolo, good morning ho sa inyo. Magandang araw kay Eduardo Dibiente, paring Toto. Good morning dyan ho sa Rodriguez Montalban. Rodriguez kasi, yun talaga hong pangalan na, Rodriguez Rizal. Pero mas kilala yan sa tawag ho ng Montalban Rizal. Gising Pilipinas. At maraming salamat din sa atin pong mga kababayan na patuloy hong nandyan ho sa kanilang mga tahanan upang pong tumugon ho sa ganito hong sitwasyon, yung sinasabi natin pandemic crisis. Na nakita ko po kahapon, umakyat po ako sa taas po ng aming pong tahanan. Nakita ko po kung gaano ka-peaceful itong lugar ko. At pangalawa ho, nakita ko kung paano sumunod sa batas ang mga tao rito. Kaya mabuhay ang lahat ho na abiding Filipino citizen. Sana po magi kayong ehemplo dun sa iba. At sa iba pa mga lugar na hindi ko po alam, saludo ako sa inyo kapag ginawa nyo po ang alituntunin ng ating pong gobyerno na pagpapatupad ng enhanced community quarantine o general community quarantine, which is starting tomorrow. Di ba? Tama ba? Bukas na kasi Mayo 15 ang sinasabi nila. Alright. 43 alkalde nakatakdang isyuhan ng show cause order dahil sa mabagal na pamamahagi ng subsidy. Sana po hindi maging mapolitika. Sana po totoo. Sana po yun po aking pakiusap. Kasi nga po, sabi ko sa inyo, napakarami po talaga na mabagal ho ang kanilang mga aksyon. At sana po, yun po namang mabilis umaksyon ng mga mayor. Sana po, bigyan nyo naman ng credit sila. Ibig sabihin, certificate of recognition na sila po'y ma-recognize bilang pong unang-una, isa ho sa mga tumatalima
na kahit wala pa pong order ang ating pong itaas, na mamigay na, sila po nandiyan kaagad para tumulong. Lalo na po dyan sa, sa Gapan City, Nueva Ecija. Lagi ko pong sinubaybayan si Mayor Eming Pascual. Mabuhay ka, Mayor Eming Pascual. Sana ikaw ay maging halimbawa sa lahat ng mayor sa buong Pilipinas. At yung iba pa, si Mayor Richard Gomez ng Ormoc City, maganda rin po ang kanyang ginagawa. Bakit pa natin ano pa yan? Sabi nga ni Mayor Richard Gomez, bakit pa natin yan hati-hatiin? Kilo-kiluhin. Dagdag lang yan ng oras. Diba? Ibigay mo isang sako, 25 kilos o 50 kilos. Wala nang problema, tapos ang laban. Tama ho yan. Dapat ho, ganun. Diba? Kasi habang nagre-repack ka, matagal pa yan. Pero kung ibigay mo buo yan, sige, ibigay mo. Ngayon, bigyan mo yung pera, 1,000 kung may pera ka. Ito yung bigas, ito yung 1,000. Bala ka bumili ng yung mga pagkain dyan. Tapos ang laban. Wala ka ng hirap. Hindi ka na kailangan maraming manpower para mag-repack ng mga relief goods. Diba? Meralco, pinagpapaliwanag ng mga kongresista sa mataas na singil sa kuryente. Kababayad ko lang kahapon. Gising Pilipinas, kababayad ko lamang kahapon ng Meralco po ng aking bill. Although John 3 pa yun, ang pinaka-judit niya, siyempre, tayo po para ho, di na ho natin mapunta pa sa iba. Yung ating pong maliit na pera. Kasi po talagang budget naman ho yan. Talagang buwan-buwan, may obligasyon tayo. Meralco, Maynila, tubig, di ba? Wi-Fi, no? Upa, mga credit loan natin, di ba? Mga hulugan natin, nakaano na yan, nakalista na yan. Kaya nga po dito sa aking tahanan, meron pa akong maliit na dito, yung likod ho ng kalendaryo. Nilagay ko po lahat ng aking mga bayarin. Kaya unang linggo, ito po yung aking bayarin. Pangalawang linggo, ito po yung bayarin ko. Pangatlong linggo, ito yung bayarin ko hanggang sa pang-apat na linggo. Linggo-linggo ho, mayroon akong binabayaran. Kaya maraming salamat Panginoon dahil nga po ako hindi nyo pinabayaan. Hanggang ngayon, pinagkalooban nyo ako ng biyaya. At sana po, sa mga tao rin po na nabigyan ko na rin, sana po, pagpasensyahan nyo na yung maliit ko pong naitulong sa inyo. Hindi ko na po pinapakita, ulitin ko, pinapadala ko po sa kanila. Hindi ko na po kailangan ipakita dahil ganun ho ako Gusto ko po yung simple. Pero ganun pa man, kahit pa nakatulong tayo ng konti. Kaya maraming salamat sa inyo. Siyempre yung aking mga mahal sa buhay, pamilya ko, natulungan na rin namin mag-asawa, di ba? Sa pamagitan ng programang Huli Ka ni Jojo Sibial. At sabi ko nga, kung mayroon pa tayong konti pa, kung mayroon tayong konti, sana makakatulong pa rin tayo. Pero ganun pa man, sabi ko nga, mag-extend na naman tayo ng isang 15 days na naman ito, hanggang katapusan ng Mayo. Konting alam mo na, di ba? Konting ganito para tayo makasurvive, no? San Juan LGU iginiit na bawal ang relief operation na walang permiso. Yan ang ayaw ko sa inyo Magbibigay ka ng tulong, napakarami pa ninyong, alam nyo, tama hong bawal kasi nga po kailangan tumupad tayo sa enhanced community quarantine, pero dapat inassist na lamang ho ninyo yung mga nagbibigay ng tulong. Kawawa naman yung mga taong gustong tumulong sa kanilang kababayan at yung mga kababayan natin na walang-wala na umaasa din sa mga tulong. Kung nagbigay kayo ng tama at isaktong tulong, ang mga tao hindi naaasa sa iba. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo Iniinit yung ulo ko Pasensya na kayo. Gising Pilipinas, nagigigil lang ako. Pasensya na kayo. Sabi po ni Panikong Eduardo Dibiente, good morning, Paring Joe. God bless to your program. Salamat. Sana, ano ba to? Sabi ni Ma'am Neren Valenzuela. Sana, oy. Ano ba to? Sana, oy. Thank you, Ma'am Neren Valenzuela. Hindi ko masyadong Gising Pilipinas, kaya nga may ilan hong mga tao, nating kababayan, mga pilantropo, mga gusto hong tumulong sa ating mga kababayan, nasisita, di ba? Kaya po, ang dapat po natin gawin, mag-usap kayo, barangay, LGU, at pulis, PNP, na ano bang dapat natin gawin. Kung sa tingin ninyo, nagkamaliho, alam nyo na kung sino ang tinutukoy ko. Kapag sa tingin ninyo, maliho yung sistema at proseso ng kanyang pamimigay ng mga relief goods, i-assistin ninyo. Papuntahin nyo yung barangay official, papuntahin nyo yung Philippine National Police, ipaliwanag sa kanya.
Sir, mali po ito. Lumabag po tayo sa tinatawag natin enhanced community quarantine o physical distancing, social distancing. With due respect doon po sa humanitarian na tumutulong. Sana sinabi nyo, sir, ito na lang po ang gawin natin. Okay lang po ba sa inyo? Kasi kung di nyo sundin ito, sir, kukunin namin to, i-confiscate namin to. Ngayon, sir, kung gusto nyong mamigay talaga ng tulong sa ating mga kababayan, ito, sir, ang dapat natin gawin. Kumuha o kayo ng permiso sa ating pong lokal na pamahalaan o sa barangay. Kasi sila po nakasakop po sa barangayan. Pangalawa ho, sir, humingi din kayo ng permiso sa pulis kasi ang pulis po, ang ating po mga implementors o enforcer po ng batas. Sila po yung malaki po ang power upang manghuli sa mga lumalabag ng enhanced community quarantine. Ganun kasimple. Pag natapos yan, naidetalye mo at pinagpilit niya yung gusto niya, di hulihin nyo. Confiscate nyo yung mga relief goods na yan. Kinuha ninyo, hindi ko alam kung naibalik at naipamigay. Sana po may pamigay sa mga tao. Kasi nga po, hindi naman ho biro ang dinanas natin Kayo kaya, hindi ko sinasabi na ayaw ko nga, sabi ko sa inyo, ayaw kong balikan ko kayo. Ayaw ko nang ganon. Gusto ko tumulong sa inyo. Pero isipin ho ninyo, humigit kumulang 2 buwan na nasa tahanan ka, naghihintay ka na hanggang kailan matapos ito. Diba? Hindi naman to problema lang nila, kundi problema ng lahat Kailangan kasi both side pag-aralan natin. Marami nagsabi sa akin na bakit yung side lang na ganito ang kinikwento ko, ba't yung kabilang side hindi kinikwento? Kaya ito, kinikwento ko. Kaya nga, ang programang Huli Ka ni Jojo Sibial, bukas ho ito para sa inyo. Kapag mayroon kayong sinasabi o masasabi na hindi ako naaayon o hindi naaayon sa dapat na pagkakataon, i-share nyo po sa akin at tsak ko pag-aralan ko. Kapag napatunayan ko na tama kayo, ako po yung sasaludo sa inyo. Ganun lamang ho yan. Welcome ho, bukas ho ang lahat. Kaya doon po sa nagsasabi na hindi po ako patas, imposible yon. Lahat ho kayo, pinapakinggan ko. Binabasa ko ang inyong mga iba't ibang opinion. Kahit sabihin nyo sa akin na negatibo, walang problema sa akin yan. Tanggap ko yan. Bakit? Damdamin ninyo yan. Opinion ninyo yan. Ginagalang ko yan. At ito, basahin ko lamang. Sabi ni Ma'am Nerin Valenzuela, sana all nabibigyan ng tulong po. Sabi niya. Opo, Ma'am Nerin. Alam mo, ako ba tinutukoy mo o sila tinutukoy mo, ha? Hindi ko maintindihan, hindi ko masyadong magits Pasensya ka na. Ang pagbibigay ko ng tulong sana talaga para sa lahat. Pero siyempre minsan naisip natin bakit may pinipili. Hindi po ang gobyerno pinag-usapan natin yung po mga individual, yung pilantropo na tinatawag. Talaga minsan napipili. Katulad ko minsan may binibigyan ako na hindi ko nabigyan yung iba, kaya pasensya na po. Kasi nga po sila yung una kong nakikita na mas sigit na ngailangan. Sa isang katulad na ganito, mihingi ka ng tulong, mas maganda pa ang buhay mo sa akin, hindi kita bibigyan ng tulong. Di ba? Ganun pa man, malaki-laki na rin po ang, alam mo na, hindi na ho biro. Siguro may 10,000 na rin. Ayaw kong banggitin, ayaw kong kwentahin, ayaw kong ikwento kasi ayaw ko po. Ganun ho ako, mahihayin ho ako di bali ho magkwento ng mga kwentong walang kwenta at dyan ako magaling. Pero pagdating ho sa pagtulong, alam po ng aking mga kababayan na higit na nakakilala sa akin na ako po talaga inuumpa nung panahon, hindi pa uso ang social media, ito pong pag-post ng mga iba't ibang mga nangyayari sa ating paligid. Ako po talaga tumutulong. Pag may baha nga, may bagyong ganyan, nandyan kagad ako. Kung wala lang COVID ngayon, nakikita nyo ako nasa labas na. At madalas ko po nakasabayan yung ating mga pulis, mga respondent natin, mga rescue team, at yung pong ating mga lokal na nasa barangay. Sila pong, minsan nakita-kita kami, mga kapitan, oy, nandiyan ka pala, upo, i-cover ko po ito. At tinitignan ko po. At minsan meron po akong nakitang mag-ina. Yung kanilang pong tirahan, pinasok ng tubig. Na nagkaroon sila ng problema dahil pinasok ng tubig. Binalikan ko po yan. Binigyan ko po ng gatas o anumang pwedeng gamitin. Ayan po yung sekreto ko pong binibigay at wala akong nakakaalam dyan. Hindi ko po kunikwento. Ngayon ko lang po kwento sa inyo kasi gusto ko lang po malaman ninyo na ang pagtulong po wala po sa wala po yan sa pagsamahin mo ang puso, isip at puso. Kailangan dalawa nito magkasama. Dahil kapag tumulong ka, iniisip mo lang, gusto mo tumulong, wala naman sa puso mo, mahirap yon. Kapag tumulong ka, puro puso lang, hindi mo iniisip, hindi mo malalaman kung sino dapat tulungan. Dahil puso mo pinapaira. Kailangan magsama mo yan, tandem mo yan. Parang mag-asawa yan, babae at lalaki. Kaya pwede sila, yun ang mag-asawa. Maliban na lamang doon sa lalaki nag-asawahan. Hindi na ako makialam doon, problema na nila yun. Di ba? At magandang morning ho kay Raul Catalan, Jama Senior.
Good morning sa inyo. Kumusta? At kay Ma'am Faye Milican, good morning po sa inyo. Dalawang tao sa Eastern Samar na napaulat na nawawala, natagpuan na ayon kay Governor Ebardoni. Mister patay, Mrs. sugatan matapos makuryente sa Santa Elena, Camarines Norte. Ganon. Gising Pilipinas, sabi naman ni Sir Raul Catalan Jama Sr., aking kaibigan. Good morning, Joe. Pakibati naman, Raul, Boy Jama at Nonong Jama. Kakatunin lang ko lang sa'yo. Thank you so much. Ki paring Nonong Jama, ki Raul, Boy Jama. Good morning po sa inyo. Good morning. Walang problema. At salamat, maraming salamat, Raul Catalan Jama Sr. At ito, binabalita na naman mayroon ng pangalawang ayuda, yung transi, second wave transi. Sana maging maayos na lahat. Di ba? Wala na maging problema. Gising Pilipinas, ilang minuto na lamang tayo po'y malapit na magtapos ng ating pong maliit na maiksi at maliit na palatuntunan. Hindi na maiksi ito, mahaba na mahigit isang oras na tayo nagbalitaktakan, nagkwentuhan sa araw na ito, araw ng Biyernes. So ngayon, Mayo 15, taong kasalukuyang 2020. Sana po pagdarating po ng mga linggo, sa sunod na linggo, sana po may makita natin pagbabago. Pat ganun pa man, congratulations sa lahat po ng mga health workers, lahat ng mga hospital na nagko-cover ng COVID-19, coronavirus pandemic. Di ba? Salamat po sa inyo kasi mas marami na pong gumagaling na mga pasyente. Kaya congratulations po sa bansang Pilipinas. Department of Health, congratulations sa inyo. Lalo na po sa ating pong mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gising Pilipinas, napakaraming problema po ng ating bansa. Marami pong problema ang ating bansa ngayon sa kasalukuyan dahil po ditong problema ng pandemic crisis. Pero ganun pa man, alam kong napakagaling at napakatalino po ng ating pong presidente, ng ating pong Pangulo. Kayang-kaya niya itong gawin at sana malagpasan ang lahat na ito. Alam ko pong halos di na po na mahinga ang ating Pangulo. Ganun pa man, sana po ingatan po siya palagi. Yan po, pagbibenta ng alak sa Pasay City, pinapayagan na ng lokal na pamahalaan. Abay, kaswerte ng Pasay City, dumayo nga tayo doon, bumili tayo ng alak. At ito, maraming salamat po sa inyo, maraming salamat. Dating Senador Tesi Aquino Oreta pumanaw na. Uy, kondolenso sa mabait, alam mo, simple na Senadora Tesi Aquino Oreta. Condolence po sa pamilya. Babaeng lumabag sa total lockdown sa isang barangay sa Caloocan, inaristo. Sa lahat po ng mga nagdanais magreklamo, tumawag lamang po kayo. Idaya lamang po ninyo ang 48 8888. Yan po ang presidential tawag dito, action center nila. Huwag kayong mag-alala, sigurado ma-actionan ang inyong mga problema. Para naman po doon sa national emergency, dial lamang ang 911 at tsako, nandyan na agad ang tulong darating sa inyo. At sa NCRPO hotline, National Capital Region Police Office hotline 0915-888-8181. Globe ho yan. At sa smart naman, naputol tayo, HPG Highway Patrol Group hotline 0906-374-5375. Good morning kay Ma'am Sheila May Rivera. Good morning po sa inyo, Ma'am Sheila May Rivera. Lagi po itong nanonood at sumubaybay po sa ating munting palatuntunan. Salamat po sa inyo, Ma'am. Ingat po kayo. Gising Pilipinas, ulitin ko lamang Maulan ho ngayon, maulan na umaga, maulan na araw. Please, kung kayo lalabas ng inyong tahanan, magdala kayo ng payong o raincoat para po kayo ay hindi mabasa sa ulan. Mahirap magkasakit. Tandaan natin, mahirap magkasakit. At doon po sa mga lahat ng frontliners, lalo na sa mga checkpoint, ingat po kayo. At sana po, mayroon po kayong mga suot na raincoat
o ano ba tawag nito? Rain protection gear. Yan po ba ang tama ba? Tama ba yung ganun, di ba? Kaya ingat ho kayo dahil ayaw namin na kayo'y magkasakit. Kailangan kayo namin dito. Na nandiyan kayo upang pong magpatupad ng checkpoint ho sa buong kapuluan, Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat ho ng mga may mga isda ho sa probinsya hindi nakapasok sa fishport, sabi nung aking kaibigan. Ano kayang dahilan? Mahigpit po kasi ngayon kailangan po meron tayong permiso sa Interagency Task Force o sa Department of yung sa Fisheries, no? Bureau of Fisheries, kailangan po may mga permiso tayo. Hindi ko alam pasensya na kayo. Napakahigpit po talaga dahil nandito po tayo sa Enhanced Community Quarantine. Kaya kailangan makipag-ugnayan kayo. Mismo sa barangay ninyo, malalaman ninyo kung ano po yung mga dapat sundin sa pagbabiyahe po ng mga kalakal para po sa iba't ibang mga lugar na dalhin po natin. Makipag-ugnayan kayo. Hindi ko po masyado alam ang mga patakaran dyan, pero siguro magtanong kayo sa pinakamalapit ninyong lugar, yun pong ating barangay. Kung hindi po nila alam, pwede ho kayong tumawag sa mga hotline, no, para po ma-assist kayo dito sa, kasi kailangan po may mga permiso po tayo, may permit ho tayo, permit to travel, di ba? Permit na lahat ng klaseng permit kailangan meron tayo kasi nga po para sa kapakanan natin yan, 7,000 backlog sa COVID-19 test inasahang matatapos sa loob ng 2 linggo. Ilang probinsya na inanunsyong graduate na sa community quarantine ibabalik sa GCQ. Bakit kaya? 'Di ba? Sabi ni paring Eduardo Dibente, pare, umorder ka na sa Pasay, ako na pipick up. Tama. Sarap ng bumiling alak. Paring Eduardo Dibente, tapatan na ito. Walang labis, walang kulang. Huwag mo naman akong kalimutan para ambunan mo ako rito. Para naman alam mo na, kailangan ko ng alak sa aking katawan. Gising Pilipinas at ang aking pong kaibigan Sir Mar Batigas. Yan po ang Latigo News Online. Sabi po niya, watching me, paring Jojo. Sir Mar Batigas, Latigo News Online. Panoorin po ninyo yan. Subaybayan po ninyo tuwing hapon po yan. Lalo na po yung Target on Air ni Rex Kayanong. Kami ho. Kami po sa hanay ng media, radyo, dyaryo, television, lalo na news online, social media. Kami po yung nagtutulungan para po naman, kasi mayroon po akong mga balitang alam. Liwanagin ko lamang para malaman din natin mga kababayan. Mayroon akong alam na balita na hindi niya alam. Katulad ng ABS-CBN, GMA, sarado na po ABS-CBN. So mayroon tayong isang network na sarado. Mayroon po akong alam na hindi nila alam. At mayroon silang alam na hindi ko rin alam. Diba? Kasi mayroon po kaming kanya-kanyang mga lugar na mayroon po mga balita sila na hindi po nakakarating sa akin. Kaya nga po dito po sa aming hanap buhay bilang isang media practitioner, ano man ang channel meron ka, dahil kami magkakasama dito, kami po yung nagtutulungan at nagsuportahan, di ba? Kaya nga po sa akin po mga kababayan, kaibigan, kapatid, kapamilya, kapuso, sa hanay ng media, radyo, dyaryo, television at news online, social media, magtulong-tulong tayo na may parating natin sa ating mga kababayan ng mga balita, at magtulong-tulong tayo, i-share natin ang ating mga kaalaman at kakayahan ng mga balita. Kaya Sir Mario Batigas, Sir, Latigo News Online, hayaan nyo, sir. Lagi po akong pag sinare nyo sa akin, pinapanood ko po yan at sinishare ko rin sa mga ilan, no? Kasi pag pinasa mo sa akin sa messenger ko, hindi ko po may post sa aking Pero kung i-share mo po doon sa wall para ma-share ko sa lahat, para kahit paano makakatulong din ako kahit paano. Kasi gusto ko po na, alam mo, ang kailangan natin dito sa bansang Pilipinas natin, yung pong nagbabalita ng totoo at tunay na balita. Sabi nga ni Sir Mar Batigas, mabuhay ka pare. Ganon din po kayo, sir, at ingat po palagi. Kung saan man kayo naroon ngayon, ano man ang lugar na meron kayo, at kita mo, sir, Mara, kwentuhan lang kita bago ako mag-shape ng ibang topic. Ako po napanood ko po yung iyo pong challenge na namimigay po ng relief goods sa ating mga kababayan. Kaya sumasaludo ako sa inyo. Nakita nyo na, ibig sabihin, alam ko po ang iba nyo pong ginagawa. Katulad po ng aking ibang mga kaibigan, ng mga media practitioner. Tinitignan ko, pinapanood ko sila. Yung mga nagre-repack po sa Bulacan, Capitol Gym, nakikita ko, napanood ko po sila. Kaya sumasaludo ako sa kanila. Tayo po isang
isang grupo na isang lahi sa bansang Pilipinas. Again, maraming salamat, isang karangalan sa isang katulad mo, Sir Mar Batigas, na pinanood mo aking munting palatuntunan. At maraming salamat, God bless po sa inyo, Sir. Pagpatuloy nyo yan. At alam ko malayo marating ninyo. Mabuhay ka, Sir. Ayon ho kay Malubay, 6% per annum ang interest sa loan ng GSIS. Gising Pilipinas. Yan po si Nora Malubay, Executive Vice President for Core Business Sector, GSIS. At doon po sa mga kababayan natin, no, diyan po sa bandang Visayas, no, lalo na sa Samar, no, region, no, o probinsya ng Samar, lalo na po sa aking mga kababayan diyan, no, sa Bicol Region, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte. Mag-ingat ho kayo dyan at alam ko po ito pong bagyong Ambo, unang bagyo ito sa taon natin, no? Taong kasalukuyang 2020. At ganun pa man, lagi po tayong handa, no? Lalo na po ating tahanan. Naalala ko po nung ako'y na panahon sa Cebu, kasi wala masyado akong problema doon na dinaranas kahit may bagyo, kasi po ang bahay namin doon iba. Dito po sa Bicol, kailangan po talagang yung yero, kailangan mong daganan ng mabigat, kasi po iba po ang bagyong naranasan ko sa Bicol kaysa Cebu. Ako pinanganak sa Cebu, doon po ako nag-aaral ng aking kolehiyo, at pinagpatuloy ko po sa probinsya ng Albay, sa Bicol. At nakita ko po iba hong klase ang bagyo doon nung ako nandoon. Sa napapansin ko, naobserbahan ko, parang normal lang sa kanila. Kahit malakas ang bagyo roon, easy lang nila, kayang-kaya nila. Kaya sumasaludo po ako sa aking mga lahat ng kababayan dyan sa Bicol Region. At sabi ho ni Raul Catalan Llama Sr., kababayan ko, ata yan po, kaanak yata yan ni Roter Batigas. Tama, si Mar Batigas ay isa din po siguro nyo itong kababayan. Malamang Raul Catalan Llama Sr. Panoorin niyo po, Raul Catalan Llama Sr., yung kanya pong programa, na tuwing hapon po yan. Tuwing hapon, hanapin lamang ho ninyo yung Latigo News Online. Hanapin lamang po niya sa Facebook at lalabas po yan, mapapanood nyo po siya. At napakagandang palatuntunan yan. At malawak din ang inabot ng kanyang palatuntunan. Dahil nga po, dekada na rin ho yung kaibigan natin na namamahayag bilang isang media practitioner. Malubay, ayon ho kay Malubay, Nora Malubay, kay Ma'am Nora Malubay, nasa 5 billion na ang nailabas naming loan para sa mga GSIS member. Malaki na ho. Sabi naman ni Sir Raul Catalan Llama Sr., Kapi Senyo. Yun pala tawag sa taga-Kapis, Kapi Senyo. Mabuhay ang lahat ng mga taga-Kapis. Mabuhay kayo. At yun pong programa po ni Patas Balita, tuwing hong gabi yan. Huwag nyo hong kalimutan din, subaybayan. Si Patas Balita, tuwing alas 7 ng gabi. Yung kanyang palatuntunan. Panoorin nyo. At yung iba pa, hindi ko lang kasi kilala iba eh. Marami ho sila. Erwin Tolfo, Rapi Tolfo, lahat yan. Panoorin ninyo at marami kayong matuklasan doon na iba't ibang mga istorya at kwento. Thank you, Raul Catalan Llama Sr., Sir. Thank you, Noted Joe. Thank you so much sa inyo. Maraming salamat. At ito, bago ako magtapos ng aking munting palatuntunan, ako po'y kaugalian ko na araw-araw kapag di naputol ang aking wifi, no, yung aking signal ng wifi, manalangin tayo bago ako magtapos ng aking maliit na palatuntunan sa araw ng Biyernes. Samahan niyo ako manalangin, mga kababayan ko, kapatid, kapuso, kapamilya, magkakaisa tayo. Wala na ho ditong puro pamilya, wala na. Puro kapuso, wala na. Puro kapatid, wala. Sama-sama tayo bilang isang malaking pamilya. Okay, samahan niyo ako. Dakilang Panginoong Hesukristo, Father in heaven, forgive our sins. Unite our country, Philippines. Bless our President Rodrigo Roa Duterte. Bless our new heroes, the frontliners. Bless and heal our nation. Lord, especially those COVID-19 victims, because this is a better place for us. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much. Amen. Panginoon, sana po matigil na po itong COVID-19 na ito. Ito pong pandemic na crisis na dinaras namin. At sana po, hindi na po ito
tumagal pa. At kung sakali mang matigil na Panginoon, ay sana matapos na, matuldukan na Panginoon. Dahil ang dami na po namin mga kababayan naghihirap po talaga. At again, stay at home, stay safe. Doon po sa mga nasa labas para magtrabaho, para po maghanap buhay. Ingat din po kayo, maulan ngayon. Huwag niyo pabayaan yung sarili, Ingat po kayo. At higit sa lahat ugaliin po natin, maghugas ng ating kamay gamit ang safeguard, maglinis ng ating katawan gamit ang safeguard upang i-safeguard tayo sa mga virus. At ugaliin din po nating maglinis ng ating tahanan gamit ang Sunrox upang po ang virus di makapasok sa ating tahanan. Ilayo, may taboy ang virus. Para po naman tayo ay maging big, happy family. Di ba? Napakasarap ang mga bagay na ang iyong pamilya, ang iyong mga kamag-anak, ang iyong mga kapitbahay, kabarangay, ay nasa mabuting kalagayan. Malulusog at malalakas tayo. Stay at home, stay safe. At muli, maraming salamat sa inyo. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. God bless, to God be the glory. At sana po magkita-kita muli tayo sa mga susunod kong mga programa at video. Maraming salamat sa inyo. Huli ka ni George Sepial. You have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang iurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni George Sepial. Ayon sa Pag-asa, ang bagyong Ambo na sa bahagi ng Katanawan, Quezon. Nandun na po siya. At siyempre, bago magtapos, gusto ko lamang maging happy. Sasayaw tayo ng konti. Samahan niyo ako. Magsayawan tayo or maging happy tayo. Cyberman, Brutus, good morning sa inyo. Itigil na ang korupsyon! Syon! Dapat kami kumilos, pinapang ikaw nagagabay, aking pakay, ihahabang-habang
Okay, maraming salamat sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, ating kabayang OFW, lahat ng frontliners, maraming salamat at lalo na po sa hindi bumitiw sa akin, si Raul Catalan Jama Sr. at si Crisilda Villegas. Maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo sa sunod na ating mga programa at videos. At ito po, i-upload ko po sa aking YouTube channel para po naman mapanood ninyo ng hindi na po live ito. Kumbaga, nasa YouTube channel ko. Huli ka ni Jojo CBL. God bless at ingat po tayong lahat. Kita-kits sa sunod ko mga video. Bye-bye! Thank you.